kayo? Pwede po ba tayong tumayo? Batiin natin ang isa't isa. Say hi to everybody. Kabayan niyo yung bawat isa. Okay. Makakaupo na po tayo. Dapat kilala niyo yung isa't isa. Baka pagdating niyo sa langit, sabihin ni San Pedro sa inyo, magkakilala ba kayo? Paano kayo hindi magkakilala? 10 taon kayong dalawa sa CCF. Sabi mo kay San Pedro, mega church kasi kami, Saint Pedro. Kaya dapat ay kahit hindi yung sa bukana ng ating service, nagbabatian, minsan nga po, naturingan daw ako, suplada daw ako kasi hindi daw ako bumabati. Yun hong bumati sa akin, nakita niya ako dun sa mall. Nag-preach daw ako nung morning. Hindi ko daw siya binati. Di ba sa umaga, 2,000 tao yung pumupunta rito. Sabi, Pastor, hindi mo ko binati na andun ako sa 8 o'clock service. Sorry ho ha, sabi ko, isa ka lang naman sa 2,000 tao. Kaya ngayon, pag nagpunta ako sa mall, matingnan mo lang ako, babatiin kita, kilala kita o hindi. Okay, so welcome po sa inyo sa hapong ito. Isang pagbati rin ang pinapaabot ng inyong kapatiran doon sa Parañaque. Yung pong Tagalog service ng Alabang, ditong 3 o'clock natin, nanganak na po. Alam niyo ba yung nanganak na kayo? Meron tayong isang Tagalog service pa dito sa Olivares. And in a sense, outreach siya. Dito nagsimula yung church na yon. At yung mga speaker dito, siya rin nagsasalita doon. So, nagsimula kami mga 2 Sundays ago. At today, kumuha kami ng isang lugar na kasya ang 500 tao. Kasi po, God is blessing us doon sa Parañaque sa ating ministeryo. So, pag-pray niyo po inyong kapatiran doon. Kamusta po kayo? Ano, pag tinanong ka ng kamusta, ang lagi mo, automatic na, hindi na nag-iisip, mabuti. No? Pero minsan, yung sagot na yon ay minsan hindi totoo kasi minsan hindi ka mabuti. Di ba? Minsan, hindi ka okay. Minsan, marami kang problema. Tama po ba? Pero pinipilit natin ito, mabuti. Sapagkat ang mundo ay punong-puno ng pagsubok, paghihirap, at mga bagay na nakakapagpalungkot sa atin. At ang ating mensahe dito sa tinatawag na ang mapapalad, dito sa kauna-unahang mahabang mensahe ng Panginoon nung siya'y naandito, ay patungkol doon sa mga masasayang tao. Doon sa talagang okay. Na pag sinabing okay, okay talaga sila. Hindi dahil sa ang kanilang kapaligiran o ang kanilang sitwasyon ay perpekto. Kasi yan ang basehan natin minsan ng okay ka ba, di ba? Kung maganda yung sitwasyon. Sa mga anak ng Diyos, ang pagiging okay o ang pagiging mabuti o mapalad o masaya ay hindi dapat nakasalalay sa sirkumstansya. Kasi ang sirkumstansya, kadalasan nga, hindi maganda, hindi po ba? So itong pag-aaralan natin ay napaka-importante. Kasi dahil sa katuruan ng Panginoong Hesus at ng buong Biblia na rin, talagang naiiba ang karunungan na nagmumula sa langit. At dito makikita mo na yung inaasahan mong katalinuhan na nagmumula sa tao ay napakakabaliktaran ng katuruan tungkol sa pamumuhay ng Diyos. Ang ating pong mensahe ay ang mapapalad o ang mga blessed. At makikita natin kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon na maging truly blessed at tunay na masasayang tao. Pwede po bang tumayo muli tayo upang basahin ang banal na kasulatan ng Diyos? Ito po siguro ang isa sa pinakamahaba kong talata na mensahe sa buong buhay ko. Isang verse lang po. Verse 4 ng Matthew 5. Pero babasahin po natin yung buong Sermon on the Mount. Matthew 5, 1-12, pero ang ating tatalakayin lamang ay ang verse 4. Matthew 5, verses 1-12. Sinadya ko pong wala sa PowerPoint yung teksto para magdala po tayo ng Bible. Dala niyo ba yung Bible niyo? Gusto ko kasi nakikita niyo kung nasaan tayo sa pahina ng banal na kasulatan. Mateo 5, 1 hanggang 12.
Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaapo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga malinis, ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig, dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna na sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoon, panlabas, karamihan sa amin mukhang okay, mukhang masaya. Mukhang blessed, mukhang mapapalad. Pero alam ko, Panginoon, na karamihan sa amin sa loob, nagdadalamhati, nag-aalala, may mga suliranin. Tunay nga po, Panginoon, na yung mga circumstances sa aming buhay minsan ang nagdidikta ng kapayapaan o ng sitwasyon ng aming mga puso. Sana matuto kami ngayong hapon, Panginoon, kung paano nga ba magkakaroon ng kagalakan, ng pagiging blessed na naaayon sa katuruan ng Panginoong Jesus. Buksan maaming puso, kami po inyong turuan na makinig at sumunod sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat po. Makikita nyo yung ating kapaligiran kahit tayo, para tayong nagkakandarapan na aliwin ang ating sarili. Kaya sari-sari ang mga tinatawag na mga pang-aliw na mga bagay sa mundo. Makikita mo na lang dyan sa mga mall, di ba? Napakalalaki ng mga mall. At talaga naman kahit wala kang pambili, lahat ng mga display nagsasabi, bilhin mo ako. Yung t-shirt na halos butas-butas, nakasabit, may ilaw. Bilhin mo ako. At yung mga aktibidades na inuumang sa atin, parang sinasabing, gusto mo bang maaliw, gusto mo bang magalak, bilhin mo ako, panoorin mo ako, at ikaw ay magiging masaya. Ngunit nakikita natin ang mga material na bagay at yung mga tinatawag na entertainment ay mga pansandali lamang. Kahit yung mga pagtitipon o mga party o pakikinig sa musika, pag namatay na yung musika, pag natigil na yung party, pagtitipon, pag naubos na yung iniinom at kinakain, pag nag-iisa ka na lang, malungkot ka na naman. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang definisyon at pamamaraan ng mundo patungo sa isang pusong blessed o mapalad o may galak ay kabaliktaran. It is antithetical. Kabaliktaran sa sinasabi ng Biblia. Siguro mapapansin nyo habang pinag-aaralan natin ng Bible, na ang Bible talagang kabaliktaran, talagang complete opposite minsan sa karunungan ng mundo. Tulad ng mahalin mo ang iyong kaaway. Ha? Kaaway nga, mamahalin ko. Parang magandang pangit. Maputing maitim. Di ba? Kabaliktaran. Pero, ihanda mo na ang iyong puso at ang iyong isip dito sa katuruan na si Jesus mismo ang nagsermon. At ako'y natutuwa na ang mensahe ng Panginoon sa Biblia, ang karunungan sa Biblia, ay hindi ko karunungan, hindi siya natural sa atin. Kasi alam ko, dahil ibang-iba siya, malamang nanggaling sa Diyos. Alam mo kung bakit? Sa murang edad kong 50. Nabigla kayo, no? Akala nyo, 49 lang ako, no? Ang dami ko nang nasubukan para ako'y maging kontento at masayang tao. Pero alam mo, dito ako nauuwi sa Bible ngayon, eh. Sa totoo lang po. Sapagkat dito ko nakikita, hindi perpektong buhay, pero meron siyang nanunuot na kagalakan. At yan ang katuruan nitong sermon ng Panginoon doon sa bundok. Napag-aralan natin nung una, yung verse 3, mapapalad, ano? Ano ba yung ibig sabihin ng mapapalad? Sa Grego, sa original na lingwahe, ito yung makarios. Ano?
happy, fortunate, blissful. Parang meron kang natural na kagalakan na hindi mo pinipilit, na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. No? Nung pong yung misis ko na aking niligawan ng maiksing taon na 7 taon. Noong 7 taon, sagutin mo na ako. Ayoko, lungkot-lungkot ko po, 7 taon. Nung sinagot niya ako, ang saya ko na. Yung kagalakan ko nakasalalay sa panglabas na sitwasyon. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ito yung kagalakan o pagiging pakiramdam na ikay mapalad dahil alam mong tama ang iyong buhay. Merong isang gumagabay sa iyong buhay. Alam mong ikaw ay nasa tamang daan. Sabi dito sa verse 3, mapapalad o masasaya o nagagalak na nanunuot ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ano ba sa English yung dukha? Poor. Pag poor ka, ano ibig sabihin? Salat. No? Anong ibig sabihin na salat? Siguro pinaliwanag sa inyo to last week. Salat ka sa paniniwala na meron kang kabutihan sa katawan mo. Parang inisip mo, Lord, ako po ay mahirap sa kabutihan, kaya kailangan kita. Gawin mo akong mabuti. Kaya pag sinabi mong, EJ, mabait ka ba? Naku, hindi mo ako kilala, hindi ako mabait. Ang layo ko pa sa pamantayan ng Panginoon. Yun po yung poor in spirit. Ang sabi, mapapalad daw yung tao na yun. Yung sinasabi dito na mapalad o blessed, blessed are the poor in spirit. Ito po yung hindi tinatawag na superficial na kagalakan o pagiging blessed. Ito ay isang kalagayan ng iyong puso at ng iyong pag-iisip, ng iyong katauhan na supernatural. Nakukuha mo? Ibinigay ng Panginoon sa'yo. Hindi mo maintindihan. Bakit okay ang iyong sitwasyon sa iyong isip at sa iyong puso, pero ang lahat sa kapaligiran mo ay maaaring magulo? Ito po yung katulad nung sinasabi doon sa Pilipos 4:7 na ang sinabi, huwag kang mag-alala, bagkus manalangin ka, at sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot hindi mo maintindihan, hindi maabot ng pag-iisip mo. Bakit parang marami nangyayari sa buhay ko na hindi naman okay, pero ako okay? Yan ang blessedness, yan ang tinatawag na mapalad na tao, sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang nagpapatakbo ng puso't isip mo. Sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot, dun sa isang version ng Tagalog Bible, kapayapaang hindi malirip ang mag-iingat ng iyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Nandiyan pa po ba kayo? Ito yung pagiging blessed o magandang estado ng isip at puso na hindi mauunawaan kailanman ng mga tao sa labas ng pananampalataya. Na kung saan ang kanilang kaligayahan ay nakasalalay sa mga nangyayaring material o sa sitwasyon. Tayo hindi. Yan po ang sinasabi dun sa verse 3. At yung ating teksto ngayong araw na to, sa verse 4 naman, ay katulad din yan. Sabi naman, mapapalad ang mga, sabi sa verse 3, mga dukha. Dito man, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalawin. Ano ba yung nahahapis sa English? Blessed are those who mourn. Yung nagdadalamhati. Pag sinabi mong mourn o nahahapis, sino ba yung mga nagmo-mourn? Yung mga namamatayan. Mourning. Nagdadalamhati. Ito po ay sinasabi ng Biblia, itong mga taong nahahapis ay ang mga aalawin. Sabi pa nga ni Jesus, kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at magsisiiyak. Napakapambihira po ng mensahe ng Panginoon dito. Kabaliktaran. Nakakita ka na ba ng nagluluksa na nagagalak? Depende yan.
Depende, no? Pero karamihan, pag nagluluksa, pag nalulungkot, hindi sila blessed. Pero sa karunungang pambiblia, pag tayo daw ay nahahapis, doon tayo nabibless. At yan ang ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, yung pagluluksaan, yung pagdadalamhati, may iba-ibang klase yan. May iba-ibang klase yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano bang tinutukoy dito ng Panginoon. Pero yung naiisip natin na pag sinabi mong mapapalad ang nahahapis o yung nahahapis o yung nagdadalamhati, may dalawang klase yan doon sa nauunawaan natin. Ano? Meron tinatawag na maling pagtangis o maling pagkalungkot o maling paghahapis o maling pagdadalamhati. Sabi ni John MacArthur, improper mourning is the sorrow of those who are frustrated in fulfilling evil plans and lust. Tatagalogin po natin. Ito yung maling pagtangis. Ano? Hindi ito yung sinasabi ni Jesus sa verse 4, pero ipapaliwanag ko muna sa inyo. May maling pagtangis. Ano? Yung pagtangis, nalulungkot ka kasi hindi mo nakukuha yung kagustuhan mong kasalanan. Tulad ko nun, ang hilig ko mag-inom. Nalulungkot ako pag hindi ko na gagawa yung aking bisyo. Nalulungkot ako. Ano, merong ganong kalungkutan o paghihinagpis. Parang yung anak ni David na si Amnon, na siya ay naghinagpis, sabi sa Biblia, sapagkat hindi niya nakuha yung kanyang kalaswa ang gusto niyang gawin sa kanyang kapatid na si Tamar. Sabi sa ikalawang Samuel 13:2, at si Amnon ay lubhang naligalig, kaya't siya'y gumawa ng paraan upang magkasakit. Nagsakit-sakitan siya dahil sa kanyang kapatid na si Tamar. Sapagkat siya'y birhen at inaakala ni Amnon na napakahirap siyang gawan ng anumang bagay. Merong kalungkutan, paghihinagpis, pagtangis ng mga tao dahil hindi nila makuha yung kanilang gustong gawing masama. Di ba dati ganyan tayo? Pag hindi natin makuha yung ating gustong gawin. Meron din namang maling pagtangis o maling paghihinagpis dahil tayo ay nawalan ng isang bagay na maaaring hindi masama pero hindi natin makakalimutan. Halimbawa, merong namatay sa iyong buhay pero hindi mo na magawang mamuhay na may kagalakan dahil hindi mo na makakalimutan na nawalan ka ng mahal sa buhay. Pwede po tayo maghinagpis pero hindi dapat tuloy-tuloy sapagkat lahat ay kalooban ng Diyos. So yan po yung mga halimbawa nung tinatawag na tamang pagtangis. Pero hindi yan po ang sinasabi doon sa Matthew 5:4. Isa pa, meron din naman tinatawag naman na tamang pagtangis. Tamang paghihinagpis. Pero hindi rin po ito yung sinasabi sa Matthew 5:4. Itong sinasabi dito na tamang pagtangis, bago tayo pumunta doon sa sinasabi ni Jesus, ito yung okay naman na ikaw ay maghinagpis, okay kang tumangis. Kasi yung pagdadalamhati, minsan, parang nakakatulong din sa atin yan. Di ba yung pag-iyak, parang naiibsan ka? Di ba? Kasi pag masyado mong kinikim-kim, yung mga masasakit na bagay sa buhay, hindi ka nagdalamhati, parang lason yan. No? Di ba sabi natin, ang pinakadelikadong tao, hindi maingay. Kaya mga pastor, hindi mga delikado yan. Ang delikado sino? Yung tahimik. Kasi yung tahimik, yung sama ng loob nila, hindi nila nilalabas hanggang sumabog na lang. Kaya meron din siyang silbi. Sapagkat ang buhay natin ay punong-puno ng mga pagsubok. Meron ding tinatawag na tamang pagtangis sa Biblia, dun sa Marcos 9:24, yung pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak na naposes ng demonyo. At siya ay tumatangis. Sabi sa Marcos 9, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi na may pagluha, tumatangis siya. Kasi yung anak niya, kung ano-ano nang ginagawa eh. Siguro iba sa inyo, may mga anak, may problema, di ba? Okay kang tumangis doon. Pero dapat yung pagtangis mo, nauuwi sa pagpe-pray para sa anak mo. Kaya itong tatay na to, okay yung lehitimo, yung kanyang pagtangis, nananampalataya ako, sabi niya. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. At pinagaling ang kanyang anak. Kahit si Jesus, nung namatay ang kaibigan niyang si Lazaro, ay tumangis, umiyak at naghinagpi. Sabi sa Juan 11:35, umiyak
si Jesus. So may tamang pagdadalamhati. Si Isaiah, sinabi na ang Panginoong Jesus nung naandito ay isang taong nalulungkot. Isang individual na laging nagdurusa. At yan ay hindi mali. Sabi sa Isaiah 53, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. So para sa isang Kristiyano, yung emosyon ng paghihinagpis ay maaaring normal. Pero lahat po ng aking sinabi sa inyo, hindi yan po ang tinutukoy doon sa Mateo 5:4, kung saan sabi ni Jesus, mapapalad ang mga, anong sabi? Malalim yung Tagalog dito eh. Nahahapis. Ito yung tinatawag na onomatopoetic word, yung salita na ang tunog niya katulad ng ibig sabihin. Ako'y nahahapis. Mapapalad daw. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Paano natin ito magagamit? Paano mo magasasabi na ikaw ay nahahapis sa tamang paghahapis o pagdadalamhati at papaano mo matutunghayan ang pagiging mapalad na katulad ng sinasabi sa Matthew 5:4. Makinig po tayo. Ang paghahapis, ang pagdadalamhati na tinutukoy ng Panginoon sa verse 4 ay hindi katulad ng aking sinabi. Ito ay ang kalungkutan ng paghahapis na nahahawakan at nai-experience lamang noong mga taong isinuko ang kanilang buhay kay Jesus. Ba't mo ba isinuko ang buhay mo kay Jesus? Sino dito ang born again na? Born again. Taas ang kamay. Na born again ka na. Bakit ka na born again? Paano ka naligtas? Di ba inamin mo na ikay makasalanan? Di ba dahil nalungkot ka, nahapis ka, dahil ikaw ay hindi mabuting tao at kailangan mo ng tagapagligtas? Yan ang sinasabing paghahapis. Na pag merong kanyang klaseng paghahapis na yan, ikaw ay mapalad at makakatikim ka ng biyaya ng Panginoon. Tingnan po natin ang paliwanag dyan sa 2 Korinto 7:9. Sabi po ni Pablo, ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Nandiyan pa kayo? So, dalawang kalungkutan ang pinag-uusapan. Yung isa, nalulungkot ka kasi hindi mo makuha yung luho o yung mga makalamang pagnanasa. Yung isa naman, nalulungkot ka kasi niregaluhan ka ng Diyos ng kaalaman na ikay makasalanan at nalulungkot ka, Lord, makasalanan ako. Sana ako po'y sagipin niyo. Yan ang kalungkutan na tinutukoy sa Matthew 5:4. At yung kalungkutang iyan ay naandun sa bukana ng iyong kaligtasan. Lord, sagipin mo. Naghihinagpis ako sa aking kasalanan. At yan ay dapat naandun din ng walang patid habang ikaw ay namumuhay na lumalagong Kristiyano. Kasi maraming tao nahapis sa bukana. Nalungkot lang nung una, nung sinagip na sila ni Jesus, nawala na yung pagkahapis. Nakalimutan na nila na kahit tayo sa gitna, meron pang nalalabing mga kasalanan. So, ang sinasabi po dito, pag ikaw ay nahahapis, dahil sa kasalanan sa iyong buhay, ikaw yung mapalad na yun. Magkakaroon ka ng kasiguruhan, isang kapayapaan, isang pagiging blessed na hindi mo malirit. Sapagkat alam mo na ikaw ay pinatawad. Bakit? Sapagkat ang Kristiyano, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, habang lumalago, lalo tayong nagiging sensitibo sa ating kasalanan. Hindi ba? Dati halos pumatay ka sa galit.
Pero ngayon, nainis ka lang, guilty ka na. Alam mo kung bakit? Malakas na ang paghihinagpis mo sa kasalanan sa iyong buhay. At sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, pag ganyan ang iyong nagiging karakter, ikaw ay magiging blessed. Sapagkat ikaw ay nagkakaroon ng motibasyon na magsisi sa kasalanan, maghinagpis sa kasalanan, at sumunod sa Diyos. Yan po, regalo yan, ha? Regalo yan, na ikaw ay ginagawang sensitibo ng Diyos sa kasalanan, na ikay pinaghihinagpis sa iyong mga pagsuway. Bakit kamo? Sapagkat kahit tayo Kristiyano na, minsan, yung ating pakikipaglaban sa ating laman ay naandyan pa rin. Hindi po ba? Yung tinatawag natin na banal na pagkayamot, naiinis ka sa sarili mo. So ito po yung sinasabi dito. At para sa isang veteranong Kristiyano, alam mo itong sinasabi ko, di ba? Yung pakikibaka mo sa pagsunod sa Diyos. Although ang pagsunod natin ngayon, ang perfection natin, hindi ibig sabihin, sumusunod tayo para mapunta sa langit, di ba? Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay pupunta na sa langit. Di ba? Kaya ka sumusunod, di ba? Kasi mahal mo si Lord. Hindi dahil sa, pag hindi ka sumunod, gagawin kitang barbecue, sisig. Pupunta ka sa, hindi po. Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay anak na ng Diyos. Ngunit naandyan pa yung pakikipaglaban natin sa nalalabi pa nating katauhan. Pero ang sinasabi po ni Jesus sa Matthew 5:4, pag ikaw ay naghihinagpis dahil sa nalalabi mo pang kasalanan, ikaw ay mapalad. Ikaw yung nasa bukana na ng pagiging ganap. Sapagkat ikaw ay sensitibo na makasunod sa Panginoon. Sabi po sa Roma 7:18, ito po si Pablo ang nagsabi, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Gusto kong makasunod kay Lord. Subalit hindi ko iyon magawa. Yan. Yung paghihinagpis na yan ang tinutukoy po dito. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais, siya kong ginagawa. Sabi ni Pablo dito, kung itutuloy mo sa verse 19, wretched man that I am. Ano ba yan? Yan. Yan ang paghihinagpis. Ikaw, pag hindi ka pa nakasunod sa Panginoon mo, wala nakatingin, ha? Sinasabi mo, Lord, patawarin mo ako. Naging masungit ako sa aking kapwa. Lord, patawarin mo ako. Nag-isip ako na masama. Naghihinagpis ka na ba ganun? Sabi sa Bible, you're blessed. Mapalad ka. Ikaw ay ibe-bless ni Lord sapagkat ang puso mo ay ang pusong gusto ng Panginoon. Ngunit hindi niya itinatago sa Biblia na talagang tayo ay meron pa mga pagsubok. At kung ikaw ay luluhod, sabi nga dun sa Lucas 18, dumadagok sa dibdib, di ba? Yung tax collector, di ba? Alam niyo yung tax collector, di ba? Hindi makatingin, Lord, patawarin mo ko isang makasalanan. Yan ang mapalad na tinutukoy ni Jesus sa kanyang kauna-unahang mensahe sa Biblia. Sabi ng Isaiah, ito ang taong aking titingnan. No? Si Lord, sinasabi niya to sa Old Testament. Ito yung tao na mapapalapit sa akin. Ito yung ibe-bless ko. Ito yung bibigyan ko ng nagagalak na puso kahit ang kanyang sitwasyon ay magulo. Ito, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Ang pamamaraan ng mundo upang tayo magalak ay walang patid na music. Mga iPad ngayon. Alam niyo ba, kasya 30,000 songs. 30,000. Walang patid na pakikinig, walang patid na panonood, walang patid na pagmumuling. Pero ang pamamaraan ng Diyos hindi. Maghinagpis ka sa iyong kasalanan at ikaw ay magkakaroon ng kagalakan. Nandiyan pa po ba kayo? Iba, no? Iba, no? Iba. Iba ang denominasyon ng daigdig ng Panginoon. Pero ito po ang sinasabi sa Biblia. Yung pong salitang nahahapis o yung sorrow ay merong siyam na iba-ibang
description sa Biblia. Siyam. Ano? Kasi yung love, di ba? Pagmamahal, tatlong Greek words, di ba? Ano yun? Agape, Pileo, Eros, di ba? Para i-describe yung iba't ibang uri ng pagmamahal. Yung sorrow o yung paghihinagpis, pagiging hapis, siyam. Ang ibig lamang sabihin nito, talagang yung paghihinagpis sa buhay ng sangkatuahan ay napaka-common. Hindi ba? Yung problema, di ba? Talagang laganap. Pero ang ginamit dito sa Matthew 5:4 ng nahahapis o mourning ay yung pinakamalakas dun sa siyam na description nung salitang mourning o paghahapis. Pantheo, the strongest. Mapalad ang mga pinaka-naghihinagpis dahil sa kanilang kasalanan. Tandaan nyo to, ha? Itong sinasabi ko sa inyo, hindi galing kay Pastor EJ, hindi galing kay Pastor Joby, galing mismo sa punong paring si Jesus. Kaya isa lang po Isa lang yung dinidescribe ko sa inyo Alam niyo ba itong one verse na to, yung pong aking research work on that passage is 35 pages long. Kung lahat ng yon patungkol dito sa one verse na to ay aking i-share sa inyo ngayon, aabutin ho tayo ng 4:00 bukas ng hapon. So talagang ito, kumbaga sa katas ng salita ng Diyos galing kay Jesus. Alam nyo, nakapunta na po kami dyan dun sa sermon sa Mount. Hindi alam ng misis ko, ngayon nyo lang malalaman to. Pumunta ako sa CR doon, naiyak ako Kung saan isinermon ni Jesus ito, naiyak ako dahil naandun ako. Mapalad ang mga nahahapis. Alam ko naman nagkakasala tayo pero ang tanong, nahahapis ka ba? Sinasama, Lord, buti na lang. Anti-aga mo sa akin. Kasi Lord, sa dami ng narinig ko, minsan may kasalanan ako, paulit-ulit. Ang sagot ni Lord, EJ, okay lang. Alam ko kasi pinaglalabanan mo yun EJ, okay lang kasi alam ko naman na hindi mo aabusuhin ang aking kabaitan. At dahil nahahapis ka, EJ, ibe-bless kita. That's God. To you. Yan ang Diyos mo. Kaya ang Diyos, sinusunod natin, hindi dahil nanginginig tayo sa takot sa Kanya, kundi dahil siya ay mapagmahal na Diyos. At pag tayo'y sumuway sa Kanya, tayo'y nahahapis. At ikaw ay mapalad. Si David, na pinag-aralan natin, nung huling ako'y naandito, na anong ginawa ni David? Nagpunta siya sa bubong, may nakita siyang nagte-take a bath, na si Sheba, at siya ay nakiapid kay Bathsheba, at pinapatay niya yung kanyang, di ba? Ang grabing kasalanan ni David, di ba? Pero nung siya ay nagsisi, nung siya'y nahapis sa kanyang kasalanan, ito yung sabi ni David sa awit 32. Mapalad, ayan, blessed, nandiyan na naman. As the same Greek word. Pantheo, yung blessed na kagalakan na hindi malirip. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad, ibig sabihin, forgiven, pinatawad. Pinatawad ka, kaya yung iyong kalalagayan ng pag-iisip ay maayos. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Bakit? Bakit siya hindi pinaparatangan? Dahil ba siya ay malinis? Hindi. Kasi siya ay pinatawad. Yun ang mapalad. Hindi yung walang kasalanan, kundi yung makasalanan na naghinagpis, humingi ng tawad at pinatawad. Yan ang mapalad. All glory to God. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Sabi po ni John MacArthur, itong pagiging mapalad na ito, kalalagayan ng ating isip at puso, ay hindi nagmumula doon sa paghihinagpis. Hindi. Hindi ka naging mapalad, hindi naging mapayapa ang iyong puso dahil sa iyong paghihinagpis. Ang pagiging mapalad ay nagmumula dahil sa responde ng Panginoon sa iyong paghihinagpis. Sinabi niya, dahil si EJ ay naghinagpis sa kanyang kasalanan, bibigyan ko siya ng kapayapaan, bibigyan ko siya ng kagalakan, bibigyan ko siya ng blessedness, bibigyan kita ng kalalagayan sa iyong isip na hindi mo maintindihan bilang pagpapatawad ko sa iyo. Merong gumawa ng survey sa mga ospital sa buong mundo
na 50% daw po ng lahat ng sakit sa bawat ospital ay walang kinalalaman sa katawan, kundi nagsimula sa kaguluhan ng isip. Blood pressure, kung ano, ulcer. Bakit? Sapagkat ang tao ay guilty. Merong mga bumabagabag sa atin dahil tayo ay hindi maayos sa Diyos. At ang tao na naging maayos sa Diyos, hindi dahil siya hindi makasalanan, ngunit dahil siya naghilagpis at pinatawad, ay magkakaroon ng kagalakan at magiging blessed sa pag-iisip. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa una niyang mensahe sa Biblia. Mapalad ka pag ikaw ay naghihinagpis. Hindi lamang dahil pag naghinagpis ka, masasagip ka. Sa tingin mo ba pupunta ka sa langit pag hindi ka naghinagpis? Sa tingin mo ba kaya ka mapupunta sa langit dahil nag-member ka ng CCF? Mali yun. Kaya ka mapupunta sa langit sapagkat dumago ka ng iyong dibdib at sinabi mo, Lord, be merciful to me, a sinner. Isang makasalanan. Patawarin mo ako. Yan ang paghihinagpis na nauuwi sa pagiging blessed o pagiging mapalad o pagiging masabi ba natin na kakampi ng Diyos. Marami sa atin dito. Nasubok na sa maraming mga bagay, mga problema. Pero pag alam mong maayos ka sa Diyos, walang problema ang hindi mo kakayanin. Tama po ba? Yun yung blessing na yun. Sapagkat kung ikaw ay blessed lamang pag lahat ay maayos, mahirap po yun. Kasi, siguro, mahigit sa kalahati ng ating buhay, hindi maayos yung ating sirkumstansya. Ngunit kung ikaw ay okay sa Diyos, kahit hindi okay ang kapaligiran, ikaw ay magkakaroon ng peace, blessedness that surpass all understanding. Kaya ano po ang lesson natin sa hapon na ito? Marami sa atin, hindi natin iniisip na maghinagpi sa kasalanan. Nagkakandara pa tayo na libangin ang ating sarili. Pero may binubulong ang Espiritu Santo. EJ, tumahimik ka muna. Tumigil ka muna. Slow down. Teka. Ang dami mong ginagawa, nakakalimutan mo, gusto mong gawin yung okay yung sitwasyon mo, nakakalimutan mo, hindi ka okay sa akin. Sapagkat, hindi mo pinagsisisihan na yung kasalanan at kinakalimutan mo ang relasyon mo sa akin. Sabi sa Santiago 4:8 hanggang 10, isang napakagandang comparison o paghahambing sa ating pinag-uusapan. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang pag-iisip. Pakinggan niyo po ito. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Lament and mourn and weep. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Maliwanag po ba yun? Pero ang kalaban, nililibang ka. EJ, huwag mo nang isipin yung mga pagkakamali mo sa Diyos o yung mga ginagawa mo na nakakapaglayo sa isa Panginoon. Maglibang ka. Ano may sabi nung batikang singer, si Sampaguita? Kaya join na lang kayo and let's all, may mga edad na po tayo talaga. And let's just have a good time. Pero sinasabi sa Santiago, sinasabi sa Isaias, sinasabi sa Mateo, lament and mourn and weep. Maging matahimik ka. Alam mo, isang magandang natutuhan ko sa aking mentor noon, tuwing gabi, bago matulog, nire-review niya po yung araw niya, Lord, nung umaga, nag-pray ako. Paglabas ko, nanigaw po ako, patawarin mo. Lord, pagdating po ng tanghalian, yung isang tao, chinismis ko po. Nire-review niya. By the time matulog po siya, mabigat na yung dibdib niya, tapos i-confess niya kay Lord. At sinabi niya, bukas I'll do better. Yan po yung sinasabi dito. Lament and mourn and weep. At ikaw ay magiging blessed. Noong pong panahon ni Isaiah, yung mga Israelita, ay nagdiriwang sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa Diyos Ama. At ito ang sinabi ni Isaiah. Nang araw na iyon
ay tumawag ang Panginoon Diyos ng mga hukbo. Sa pag-iyak, sa pagtangis, sa pagpapakalbo, at sa pagbibigkis ng damit sa ako. Sa halip, sabi ni Lord, oy, magsisi kayo. Kayo ay mag-isip ng mga paglabag nyo sa akin. Hindi yung lahat na lang ng sandali gusto paglilibang. Ganyan tayo ngayon. Bawat sandali gusto paglilibang. Sa halip ay magkaroon ng kagalakan at kasayahan pagpatay ng mga baka. So, imbis na sila ay magtangis, pagpapakalbo. Ronnie, nandito. Kasi yung pagpapakalbo dati, ito ay simbolo ng paghahapis o pagdadalamhati. Sabi niya, malungkot kayo. Kasi ang layo nyo na kay Lord. Kayo pa naman ang tao sa Israel. Mga taga-CCF pa naman kayo. Pero tumangis kayo. Sa halip, anong ginawa nila? Nagkaroon ng kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka at pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne at pag-inom ng alak, at sinabi, tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Narinig mo na yung verse na yan, di ba? Nakalimot. Kaya ito po ang problema ng tao, mga katulad natin, na mariwasa. Ibig sabihin, may nakakain sa maghapon, nakakalimot. Kaya nga po, di ba sinabi rin ng Panginoon, mas madali na pumasok sa karian ang kamelyo kaysa sa mayaman. Di ba? At mas madaling maniwala ang mahirap sapagkat pag ikaw ay naghihinagpis, pag ikaw ay naghihirap sa katuwiran, madali kang umiyak sa Panginoon. Pero pag masyado ka ng maraming paglilibang, marami ng pag-aaliw, nakakalimot na, laging pagsasaya, nakakalimot na maghinagpis, na madalas hindi tayo nakakasunod kay Lord. Pero sinasabi ni Jesus dito, mag-meditation ka at isipin mo ang iyong mga pagsuway at ikaw ay magdalamhati, mahapis ka, at ikaw ay ibe-bless ni Lord. Maliwanag po ba ang sinasabi ng Panginoong Jesus? Didisiplinahan mo iyong sarili. Medyo limitahan po yung mga paglilibang na nag-aalis ng ating pag-iisip sa mga ibinubulong ng banal na Espiritu Santo. Ano ba ang resulta ng pagtangis o pagdadalamhati? Pag ginawa mo to, Lord, sige, magdi-devotion po ako. Parang si David, sasabihin ko, Lord, ipakita mo sa akin yung mga kasalanan na baka hindi ko naiisip o yung mga kasalanan na akin nagawa at hindi ko pinagsisisihan at iniiba. Ano mangyayari pag ikaw ay naging gantong klaseng Kristiyano? Balik po tayo dun sa ating main text. Mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. They will be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yung salitang comforted o aaliwin sa Grego are parakaleo. Parakaleo. At ito ay binibigay ng banal na Espiritu Santo. The Comforter. So ito po yung sinasabi. Hindi ko sinasabi yung parang nakainom ka na masaya ka. Yun nga po yung sinasabi sa Santiago na binasa natin na kahit magulo yung sitwasyon mo, kahit may mga problema ka, kahit meron ka mga alalahanin, meron kang kagalakan, pagiging mapalad, blessedness, that surpass understanding. Hindi mo maintindihan. Ang dami mong problema, ang baon na baon ka sa utang, ang kulit ng asawa mo, pero deep inside, Lord, I trust you. Kasi alam ko okay tayo eh. Alam mo, pag may nakita akong Kristiyano na mayaman, lahat okay sa kanya, nagpupure, nabibless din ako noon. Wow, galing mo mag-praise the Lord. Pero pag may nakita akong Kristiyano na ang daming problema, umiiyak, pero nagpe-praise, dyan ako nabibless. Sabi ko, ba't ganun? Alam mo kung bakit? Kasi blessed pa rin siya kahit hindi maganda ang kanyang sitwasyon sapagkat binigyan siya ng supernatural na blessedness na ibinibigay lamang sa mga naghihinagpi sa kasalanan at inaayos ang kanyang relasyon sa Panginoon. Yan po ang resulta. You will be comforted. Sabi sa 2 Korinto 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Alam mo, pag mayroon ka niyan, kahit anong problema, mahaharap mo. At sa akin, ang isa sa pinakamagandang regalo sa atin bilang Kristiyano, na kahit
wala tayong pera, kahit meron mga suliranin, meron tayong katiyakan. Hindi mo maintindihan, pero alam mo na hinahandle ng Panginoon. Kaya pag ganyan ang iyong lakas o nabigyan ka ng ganyang kapalaran o blessing ng Panginoon, masasabi mo, kasama ni Santiago na, rejoice kahit meron kang suliranin, you will count it all joy even when you fall into various trials. Sapagkat alam mo na ikaw ay maayos sa Diyos. Napaka-importante po nitong mensahe natin ngayong hapon. Pero bihira pong i-preach. Sapagkat karamihan ng Christian ngayon, ang gustong marinig, paano ako i-bless ni Lord? Pero yung definition nila ng blessing, iba sa definition ng Panginoon. Di po ba? Ang definition kasi natin ng blessing, chiching! Promosyon, chiching! Alisin mo yung problema kung sinasabi ng Lord, hindi, maaring alisin ko yan, maaring hindi, pero kung alisin ko man o hindi, mabe-bless ka sapagkat magkakaroon ka ng kalakasan na hindi mo maipaliwanag. Sapagkat pag nakita ng mga tao sa mundo na ikaw isang Kristiyano na hindi nakasalalay ang pagmamahal sa kanyang Diyos, pagsunod sa kanyang Diyos, sa kalutasan ng kanyang problema o pagbibigay ng salapi ng kanyang Diyos, pag hindi dyan nakasalalay ang iyong lakas, makikita nila na iba ka. At hahanapin nila at gugustuhin nilang makilala ang Diyos na iyong sinasamba. Kaya napaka-importante po na ibahin natin ang pundasyon ng ating ekspektasyon sa buhay Kristiyano. Love your enemies. Mapalad ang mga dukha. That's God's wisdom. At nagagalak ako na yung wisdom o katalino ng Panginoon ay hindi ko mapaliwanag. Kasi kung napapaliwanag ko, ako'y Diyos. At kung ako'y Diyos, may problema po tayong malaki. Salamat na lang at malalim ang katotohanan. Sabi pa po sa Mateo 11:28. Okay? Ito po ay patungkol sa mga taong nabibigatan, nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Dahil mahal na mahal nila sa Lord, pag nagkasala sila, nakikita nila na meron pang natitirang kasamaan sa kanila, sila'y naghihinagpis at gusto nila na maging mabuti. Nabibigatan sila. Minsan ang bigat, di ba? Nung kasalanan. Di ba? Parang, sana Lord, magicin mo na lang ako. Ganap na si EJ. Santo na siya. Saint EJ. Pwede mo na siyang gawing rebulto. Sobrang bait na niya. Pero minsan, parang ang bigat, Lord, sana. Minsan, sana, dumating ka na lang. Para wala na akong mga temptation, wala na akong pagsubok. Ito pong Matthew 11:28, patungkol to sa mga taong ganyan, mga katulad natin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Now, narinig nyo na itong verse na to, pero minsan to iniisip nyo, patungkol sa problema. Ito po, kung pag-aaralan mo, patungkol sa taong nabibigatan sa kanyang kasalanan, hindi sa problema sa buhay. Bakit? Kasi, kinukonvict ka na ni Lord. Sinasabi niya na sa'yo na sunurin mo ako. At pag hindi ka nakasunod, nagiging mabigat sa'yo. Sabi niya, lumapit ka sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok at magtuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kasi ibe-bless ka niya. Ngayon, aplikasyon. Paano ba tumangis? Paano ko ba gagawin to, Pastor EJ? Sige, naniniwala na ako na ang pagtangis, paghihinagpis ay nauuwi sa pagiging blessed o mapalad. Simple lang po. 3 bagay. Unang-una, alisin mo ang balakid sa pagtangis kasi may mga balakid eh. Ayaw ni Satanas na ikaw ay tumatangi sa kasalanan. Gusto niya nagagala ka kahit may kasalanan ka. Kaya maraming lansi. Maraming lansi sa atin ang kalaban. Ano ba ang mga balakid? Una, kasalanan. Pag may kasalanan ka na alam mo na ayaw mong alisin, unang-una na yan. Balakid yan. Pangalawa, kawalang pag-asa. Meron po akong ini-evangelize ngayon, may edad na siya. Sabi niya, alam mo EJ, hindi ko na kaya magbago. Ganto ako pinanganak, ganto na ako. Balakid ho yan. Sapagkat ang katotohanan na itinuturo sa atin, hindi ka dapat mawalang pag-asa kasi hindi sa iyo nakasalalay ang pagsisisi. Kailangan lamang ay manangis ka at ikay kanyang iibahin. Kawalang pag-asa. Pangatlo, believe sa sarili. Ano sa English yan? Belief sa sarili. Di ba? Yan ang English ng believe, belief. Belief ka, naniniwala ka sa sarili mo.
May tinanong po ako nung isang araw, siya ay, halos agaw buhay na. Sabi ko, sigurado ka ba saan ka pupunta? Oo naman. Sabi niya, hindi siya Christian. Meron siyang aktibong kasalanan hanggang ngayon. Sabi ko, saan ka pupunta? Pag ikay namatay, sigurado ko na ba? Oo naman, alam ko na yan. Sabi sa akin. Pero iniisip niya, mamamatay siya. Talagang walang bigat. Parang kinain, hindi mo na ako mamamatay tao. So yan, hadlang yan sa naghihinagpis. Ba't ka ba naghihinagpis? Ba't ba humihingi ng saklolo ang taong nalulunod? Kasi hindi niya kayang sagipin ang kanyang sarili. Di ba? Pero itong taong to, belief sa sarili. Pang-apat, maling akala. Akala ko kasi, yung mga mamamatay tao lang yung napupunta sa impyerno eh. O, akala ko kasi, pag hindi naman grabe yung kasalanan ko, hindi naman ako paparusahan. Maling akala. At ba't merong maling akala, hindi nakikinig sa 3 o'clock service. Na isang kasalanan lamang ay sapat na para lahat ay mapahamak. At panglima, procrastination o manya na habit. At ito, marami ako nakikita ng ganito. Tsaka na lang, EJ, mag-i-enjoy muna ako. Di ba merong ganyan? Alam nila, naniniwala sila, saludo sila sa pinag-uusapan na andito. Pero mag-i-enjoy muna ako, bata pa ako eh. Ano sabi sa Santiago? Gayunman ay hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Paano ba tumangis? How can we be mourners? Number 1, alisin ang mga balakid. Pangalawa, pag-aralan ang mga nahahapi sa Biblia. Tingnan mo ang Biblia. Alam niyo ba bakit natin pinag-aaralan ng Biblia? Para makita natin ang mga ehemplo sa Biblia, yung mga nauna na sa atin. Si David, na madalas natin pag-usapan, isa sa mga taong paborito ng Diyos, a man after God's own heart, pero grabing magkasala. Nung siya ay kinumpronta ni Nathan na sinabi, ikaw yung taong nakiapit at pumatay. Nagsisi, naghinagpis. At sinabi niya sa Salmo 51:2, Panginoon, hugasan mo ako sa aking mga kasamaan. Yan yung hinagpis na yan. Tandaan mo yan, ha? Pag nagkasala ka, ganyang klaseng paghihinagpis ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Si David sinasabi niya, yung kasalanan ko, laging nasa harapan ko. Habang hindi ako nagsisisi, habang hindi ako naghihinagpis, binobomba ako ng banal na espiritu. Hindi ba ganyan ka rin? Hello? Nandiyan pa kayo? Tahimik na tahimik kayo eh. Pag-aralan ang mga nahahapis sa Biblia. Sino pa? Si Isaiah. Si Isaiah. Isa sa mga ginamit talaga ng Diyos. Ngunit nung nakita niya ang Panginoon doon sa trono, siya ay nahapis, siya ay nagulat, siya ay nabigla, siya ay nagsisi. Ito ang kanyang sinabi. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Yan, naghihinagpis siya. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Katulad ba tayo ni Isaiah at saka ni David? Oo, wala, okay lang. Kamusta ka? Okay. Mula ngayon ha, pag nagkamustahan kayo, kamusta ka? Ako'y isang makasalan. Pero okay lang ako. Wag naman po, baka mabigla yung mga tao sa atin. Ang sagot, I'm okay by God's grace. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya lang ng Panginoon. Sa biyaya lang ng Panginoon. Aba, talaga lang, sobrang pasensya ni Lord eh. Hindi po ba? Mga wives, amen ba? Mga asawa? Okay. Si Pedro, kilala niyo si Pedro? Na isa sa pinaka-alagad ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi. Nung makita niya na si Jesus nga ay Diyos. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, nahapis siya. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, Depart from me, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Sa ating po mga Kristiyano, dapat ganyan ang takbo ng ating puso. Lord, mabuti na lang, sinagip mo ako. Bawat kasalanan, maliit o malaki, ay kumakalabit, nagtitrigger ng pagdadalamasit sa atin na nauuwi sa pagsisisi. At sinasabi ng Lord, pag ganyan ka, mabebless ka.
sapagkat you are constantly being corrected. Lagi kang napapurge, lagi kang nalilinis. At magkakaroon ka ng supernatural blessing na hindi nakasalalay sa sitwasyon. At huli sa lahat, si Pablo. Kilala niyo si Pablo? The apostle who wrote a lot of the New Testament. Maniwala ka, yan ay naghihinagpis din sa kanyang kasalanan kahit siya ay gamit na gamit. Ito ang sabi niya, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Christ came to save sinners, came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yan ang paghihinagpis ng isang taong gamit na gamit ni Lord, pero naghihinagpis pa rin siya dahil sa kanyang kakulangan. Sa pagwawakas po, nahahapis ka ba o kontento ka na? Hindi, okay ako. Pag nahahapis ka, hindi yung kawalan ng pag-asa, ha? Yung pagiging hapis na nauuwi sa pagsisisi at pagtaghoy sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:4, you will be blessed. Sabi po natin, di ba, paano ka magiging mourner o mapanaghoy o mapanghapis. Sabi natin, una, alisin ang balakid. Pangalawa, pag-aralan ang mga nahapis sa Biblia. At pangatlo, huli sa lahat, yung pong pagiging mourner o isang tao na hahapis, hindi ho natin kaya yun. So kung ikaw ngayon, magdadasal tayo sa ilang sandali, nakikita mo yung sarili mo. Meron ka mga ginagawang mga labag, alam mo, pinapabago sa iyo ng Panginoon, pero hindi ka na nagdadalamhati dyan. Magkaroon ka ng katakutan. Nakakalyo na ho ang puso natin. We come to church, nakikinig tayo sa mga mensahe, pag uwi natin, gano'n na naman. Ewan ko kung ano yan, galit? Galit ba? Kalaswaan ba? Paggawa ba ng bagay na malinaw na mali? Pero wala na, hindi ka na nahahapis. Nakalyuhan na yung puso mo. Ito po yung huling gusto kong sabihin sa inyo. Alisin mo ang balakid, pag-aralan na nahapis sa Biblia. Pero pinaka-importante sa lahat, manalangin na bigyan ng pusong nahahapis. Lord, hindi ko na po nararamdaman yung mga ginagawa kong malinaw na mali. Pwede ba, Lord? Durugin mo yung puso ko. Delikadong dasal yan, ha? Kasi unang-una, aamin ka eh. Aamin ka eh. Hindi mo na siya i-ignorin. Pero sa tingin ko, sa lahat, sa akin lang po ito, sa lahat ng panalangin na naririnig ng Diyos, sa sangkatuungan sa araw-araw, sa tingin ko ha, tingin ko lang, hula lang po, ang pinakamatamis ay yung mga panalangin ng mga tao. Lord, bago ko hingin yung aking kahilingan sa inyo, hinihiling ko ng masigit na ako ay bigyan mo ng pagkalungkot, paghahapis, pag hindi ako nakakasunod sa iyo. Durugin mo yung puso ko. Hindi lamang para ako'y maging katanggap-tanggap sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, kundi para ako ay tunay na mapalad, maging tunay na blessed, sapagkat yan ang sinabi mo. Manalangin bigyan ng pusong tumatangis, ng pusong nahahapis, na nauuwi sa pagpapala ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Kung ikaw ay hindi pa sigurado na ikaw ay pupunta sa langit, ngayon ang araw na dagukan ng dibdib at sabi mo, Panginoon, ako ang makasalanan na dapat parusahan. Ako po ay nagkukumpisal. Ako po ay sagipin ninyo sa kawalan ko ng pag-asa. Kung ikaw naman ay Kristiyano na kailangang magkaroon ng pusong nahahapis at nagsisisi, hingin mo sa Diyos na ikaw ay bigyan niya ng pusong ito. Sabi niya sa Mateo 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humingi kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Lord, bigyan mo ako ng puso na nababagabag pag sumusuway sa iyo. Pag na-attract sa masama. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang mga humahanap
ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Lord, sinusuko ko po ang aming mga puso sa inyo. Sa dami ng aming narinig, minsan, Panginoon, hindi pa rin kami sensitibo sa mga pagkukulang namin sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mourners upang kami ay magkaroon ng blessing na sinasabi mo sa Matthew 5:4. Salamat sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang katuruan. Sapa na, Panginoon, ang aming buhay ay maging blessing sa iyong pangalan. Salamat po sa pakikinig ng aking mga kapatid. Ngayon, turuan mo kami na hindi lamang makinig, kundi sumunod sa amin natutuhan mula kay Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.